Good day, everyone. We are the Group 3, a student from the College of Management, major in Marketing Management. Today, join us as we take you behind the scenes of a local canteen, isang negosyo na simple sa paningin, pero puno ng diskarte at sipag. As part of our lesson in retail operations, we conducted an exclusive interview with a passionate canteen owner to better understand how retail businesses operate in real life. Kasama po natin ngayon si JD Vecina, ang masipag at masyagang may-ari ng JD and Cielo Food Hub located here in front of Pamantasan ng lungsod ng Marikina. Matagal na po siya nasa ganitong negosyo at through the years, marami na siyang naging karanasan sa pagpapatakbo ng isang kantin. Ngayong araw, siya po ang magbabahagi sa atin ng mga kaalaman pagdating sa retail operations mula sa inventory, customer service, sales hanggang sa mga hamon ng pagpapatakbo ng isang negosyo. Sir JD, maraming salamat po for giving us the opportunity to interview you. Ayan, paano niyo po na-manage yung inventory ng canteen mo? Lalo na po yung mga sapat na madaling mapalis sa mga office. In terms of inventory, nag-inventory kami every week and every month. So, sa inventory natin, yung mga products natin, meron tayo paper products na perishables. So, yung mga perishables ay nire-replenish natin siya every day. So, minsan nagsistock tayo for 2 days, max na yung office. So, syempre, pag nauupo siya ng maaga, kailangan i-replenish ko din dito. Tapos, in terms of paper products naman, like, ginagamit natin for take-out and other things, ayun naman, minamanage natin siya or bumibili ako ng week. May system mo po ba kayo na para malaman kung kailan or kailan na po ba kailangan ng stock? In terms of restocking, kasi there are times na malakas tayo. So, for example, for today, yung stock na binili ko good for 2 weeks, nauubos ko siya, nakukonsume namin siya within 1 day. So, ayun, kailangan mag-restock agad tayo. Tapos, syempre, meron naman tayong mga lead days na kung saan yung binili ko na good for 2 days, minsan umabot siya ng 3 days. Ngayon, alam na natin kung paano nila pinamamahalaan ang kanilang inventaryo. Alam din naman natin kung saan sila kinukuha ang kanilang mga produkto. Saan po kayo karaniwang bumibili ng inyong mga ingredients? At paano po ninyo pinipili ang mga suppliers ninyo? In terms of our suppliers, meron tayong dalawang pinukuhaan. Meron tayo sa Marikina Public Market at meron dito sa Antipolo. So, mga factors na kinukonsider natin sa pagbili ng suppliers is yung price and yung quantity. So, first and foremost, kailangan competitive yung price. Kailangan pasok siya sa budget ko at sa kailangan ko. And then yung sa quality naman, syempre kailangan yung quality nito pasok ko dun sa serve ko ng product at ma-meet niya yung standards na gusto ko. Kumukuha po ba kayo sa palengke araw-araw? Kung may mga suki kayong nagdadala na lang? Since we've been in the industry for almost 10 years, bata pa lang ako, nasa business world na kami, like gumagay for retail, sari-sari store, and now my mother, marami na siyang connection sa Marikina Public Market, so yung credibility namin, saka yung pagkakakilanlan namin is very high na, so ayun, marami siyang contacts and connection, so they offer free delivery na lang sa amin kasi kilala namin. Thank you po. Siyempre, mahalaga sa kahit anong negosyo ang nakakaakit at mapanatili ang mga customer. Alamin naman natin kung ano ang mga estratehiya ang kanilang ginagamit para dito. Ano po yung mga strategies ninyo para mahikayat yung mga customers na kumain sa canteen ninyo at bumalik ulit? Actually, the competition here in PLMAR, dito sa community is very high. So, kailangan talaga nating umisip ng matinding strategy kasi lahat kami may rice meal, merong sulit meals. So, yung biggest question ko sa canteen namin is that ano yung isang
offer or promo na mai-serve natin sa customers na tanging kami lang yung meron. So, isa yun sa palagi kong iniisip. Actually, monthly, kasi since hindi ganun ka-consistent yung sales natin, meron talagang mga downtimes, kailangan kong mag-isip ng magandang market ng strategy. So, in terms of that, aside from free sabaw, Hindi maiiwasan ang reklamo o problema mula sa customer. Kaya naman, alamin naman natin kung paano nila ito hinahawakan. So, paano niyo po hinahandle ang mga reklamo ng customer, lalo na kung may problema sa pagkain o service? in terms of handling customer complaints, meron akong acronyms for that, LAST. Actually, natutunan ko sa previous job ko before. So, what does LAST stands for? Listen, acknowledge, say sorry to the customer, and thank the customer. So, syempre, pag nag-complain sila, we listen. Kailangan maparamdam natin sa kanila na nakikinig tayo, sincere tayo sa nilareklamo nila. And pangalawa, i-acknowledge natin siya, make sure na ilalagay natin yung paa natin sa sapatos nila. And then, say sorry, apologize, and then after nun, solve the problem, and lastly, thank the customer. Regardless of the feedback, palagi pa rin tayo magpapasalamat sa honest review nila kasi naging totoo sila sa complaint or sa feedback nila. Tapos ayun. So, pag na-solve natin, that's all. Bawat negosyo ay may kinakaharap na hamon. Tanungin natin kung ano-ano ang mga pinakamalaking hamon na kanilang naranasan sa pagpapatakbo ng kanilang kantin. Ano po ang pinakamalaking challenge na naranasan nyo sa pagmamanage ng kantin at paano nyo po ito nalang? In the span of a year operating here at the community, the biggest challenge that I have faced, and feeling ko malalampasan ko na siya, is yung down sales. Kasi diba, nagkaroon tayo ng how many months na online class due to heat index and sa mga hindi inaasahang pangyayari. So, isa yun sa pinaka-challenging for me kasi I have to sustain the business kasi gusto namin to, pangarap namin to. So, kailangan to gumawa ng paraan para makahanap ng benta despite of everything kahit walang estudyante, na which is students yung pinaka-target market namin dito sa community. So, ayun, ginawa natin siya ng paraan. I look out for other mode of para kumuha ng ibang customer rather than sa students. So, I created nag-launch ako ng large food orders, yung mga bundles na in-advertise ko online, especially sa Facebook groups. And ayun. Ang pagpipresyo ay isang bagay, pero paano naman nila sinusubaybayan kung kumikita ba talaga ang kanilang negosyo? Alamin natin. Paano po ninyo tinatrack yung sales and profits ng store para siguradong on track kayo sa mga goals niyo po? In terms of sales tracking, financial speaking, daily tinatrack natin yung sales natin weekly and monthly. So I have to make sure that all of those naka-enter sa Excel file natin. So, ayun, nakatrack siya through Excel file. So yung mother ko sa yung araw-araw nandito, sa yung nagsusulat, and then ako, yung nag-enter nyo sa Excel file. Sa panahon ngayon, malaking tulong ang teknolohiya sa pagpapatakbo ng negosyo. Alamin natin kung ano ang mga sistema o Ginagamit po ba kayo ng teknolohiya tulad ng calculator, apps, spreadsheet, or top sample para mapadali ang trabaho sa kantin? Actually, as of the moment, wala pa tayong phone. So, we are using the traditional. So, since kasi most of my employees here, as well as my mom, is yung generation na is twice as my generation. So, hindi sila masyadong techy. So, they are using just pen and paper. And then afterwards, after ng end of business day, weekly and monthly, ako naman nag-enter nun through laptop and through Excel sheet. So, ako yun na lang yung gumagamit ng technology in terms of that. At bilang panghuling tanong, humingi tayo ng payo mula sa isang taong may tunay na karanasan sa retail business para sa mga gustong magsimula ng kanilang sariling negosyo. Ano po yung may papayo ninyo sa mga students na gustong magsimula ng sariling canteen or food kit? An advice to youngsters and upcoming entrepreneurs, you have to consider a lot of things. You have to take down notes, you have to track everything, and ay katulad sabi ko rin na kailangan marami kayong contingency plan. You have plan A, B, C, up until Z kasi business is very risky. Sabi nga nila, entrepreneurs once said, high risk, high reward. So pag nag-risk ka, ayun nga, it's very hard, it's very difficult.